atong gi-welcome og una ang presensya sa atong Dios ining taknaa sa kahaponon. Atong pakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah! Ato pong gi-welcome ang atong mga kaigsunan gikan sa nakalain-lain nga dapit. So, andam na ba tayo maminaw sa pulong sa Dios? Amen. So, ining taknaa akong ihatag ang higayon sa alagad sa Dios apan sa dili pa atong iduko atong mga ulo, atong andamo, atong kasing-kasing. Most gracious and eternal loving Father, we thank you, O God. Even this afternoon, O Lord God, aniya kami Ginoo magapaminaw sa imong pulong. Ang imong pulong kinabuhi kini sa bisan kinsa nga magatuon ini. Moy among pag-ampo Amahan nga ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa nga magapaminaw sa imong pulong. Ginoo, hinglue ang among tagsa-tagsa kapagbati, among kasing-kasing, among una-una sa imong hamili nga dugo, aron madawat namo ang imong mensahe nga imo Ginoo Lord God, nga ihatag pinaagi sa imong ubos nga lagad nga pagagamiton karon. Father, we thank you and we give you all the glory. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen og amen. Ining taknaa ang magasulti sa pulong sa Dios, tulo ka simbahan ang iyang gidala karon as of now, o naa siya sa Busay. At the same time, nasa sa Canlaon o sa Barrio Guba, Vallehermoso. Tulo ka simbahan ang iyang gidala. O niya, at the same time, supervisor siya sa kining niyang St. Peter. No? Siya mo'y supervisor collection supervisor sa St. Peter. Busy siya, dagan siyang trabaho, pero gitagaan niya kay gayunan nga makasulti sa pulong sa Dios. Kay para namong mga pastor, it is really our privilege to speak the word of God. Naagyo'y ipadala ang Diyos para magsulti sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Mao nga, usa siya sa haligi sa simbahan, dinhi, nagsugod siya, batanon ba siya kaayo, presidente siya namo sa amo ang youth sa una, sa young people sa una, usa siya sa tigdasig nako, o karon tig-apil na po tigdasig nako, o salamat sa Ginoo nga, gigamit sa Dios doon na sa gitukod nga simbahan karon sa Canlaon, mao gidakon aning maong simbahana atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Karong simanaha, by the way, mga kalakin-an, mo feedback lang ko sa mga primary, doon na tayo dagyaw dito sa simbahan sa Canlaon, kay ato ang tabangan o trabaho aron madali ang simbahan dito aron sa sunod makaadto na punta dito aron maka-fellowship punta kauban nila. Salamat sa Ginoo. Og dili ko magdugay, usara gyud ding iyang asawa og tulo ka buok ang iyang mga bata. Wala nagyulain. Akong ihatag ang higayon, Pastor Joji Alipan. Ato pagpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. When I say praise the Lord, you will say hallelujah. Amen? When I say hallelujah, praise the Lord. Ayaw sag amen, kaya wala pa ending. Pag ko kasugod, di ba? So thank you for all the visitors nga niya karon, also our beloved mayor. Thank you all visitors nga niya karon, our VIPs, our invites. Thank you for coming. Amen? Magpasalamat po ko because I am part in this church. Usa ko kabahin ining maong simbahan. Well, in fact, I was once aboard usab sa dinhi sa simbahan, dinhi sa church until such time. Maingon ko until such time nga ni-spread ang atong wings, di ba? Because that is the greatest commission that God has given to us as believer in Christ. Amen? Therefore, we will not be afraid. Dili ta mahadlok to preach the gospel of Jesus Christ, for it is the power and salvation to those who believe. Amen? Kinsa may nagtuo naton ni Ginoong Hesukristo karon. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hatag lang ko gamayng point of view nganong naadto ko sa laing dapit tungod kay there was one time nga usa ka simbahan sa Busay, dunay usa dito nga gyasay nga niuli sa layo o niya medyo na-paralyze ang church. Ang akong comfort that time na dinhi, we've been pastor Sam for a long time, no? Years yun, dili months. Pero there was a time nga mauto, niya niyo siya pastor,
ipadala lang sa takadidtos busay as temporary, ningon siya. So kay temporary among sabot, wala ko ni dili kay temporary raman. Nya kaning dili pa nato gyud accepted, kumbaga di pa nato dili pa certain ang tawag sa Ginoo to lead the church. But it came out nga dugay temporary, wala naman ko nabalik din wala na naman ko nabalik where I came from. So, laktod pa kay istorya, ang iyang pagsulti nako dili to gikan niya, gikan to sa Dios. Amen? Because when God speak, kung ang Dios mo sulti, that's final. Walay temporary sa Ginoo. Are you with me? Amen? Atong palakpakan ng Dios. Praise the Lord. Hallelujah. So it is my privilege and honor to speak with you this afternoon. Walay lain mo ang pulong sa Ginoo. Wala tay lain nga hisgutan at this point in time is only the Word of God. Amen? Mao nga, moingon ko ninyo, just have the right focus. Tungod kay dili na ra ba ko kawali, sunod tuig na pud ko kawali. So I have to grab this opportunity. Tungod kay nalipay kayo ko for once again nga nakabarog na pud ko dinhi to share with you the goodness of God sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ng Ginoo. Amen. So, as of now, I am happy and comfortable where God bring me in different places. Dito sa Kanlaon, glory to God, nanatay simbahan nga sama ani. Dito sa Pula, natay simbahan ditong gitukod nga wala pa nahuman, pero ang simbahan nga mao ang mga tao nara sila nagapadayon. Ang Guba, nanatay simbahan dito. Sa Busay, nagapadayon. So glory to God, by God's grace, ako nang giisip nga kana anak na siya dinhi nga simbahan. Atong palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Dalaygo ng Dios. So at this point in time, let's pray. Ato ang ipokus ang atong nahuna to the Lord. Let's pray. Father, we thank you, Lord God, this afternoon we have come before you. Lord, I pray that you are going to bless these people. Open their minds, the hearts, oh God, that we may be able to understand your word, oh God. And thank you, Lord, for using me as an earthen vessels of your honor. I pray, oh God, that the double portion of your anointing will be upon, Lord, to your humble servant whom you are going to use. Father, bless the hearers of your word. We give you praise and honor and power in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Inintaknaa sa kahaponon paingon sa gagabhion. Please be with me. Let us open our Bible in the book of Matthew chapter 21 verses 28 to 30. As an introduction, this is not my key verse. This is not my key text. This is an introduction. So, in Matthew chapter 21 verses 28 to 30, it says, "What do you think? There was a man who had two sons. Doon ay usa ka amahan nga duha ka buok anak, and he went to the first and said," iyang giingnan tong usa ka anak, "Go and work today in the vineyard." Insya, lakaw o niya pagtrabaho, no, sa vineyard. Mao nga trabaho gihatag sa iyang amahan. But ang tubag sa iyang anak ningon siya nga, "No, I will not." Ningon siya, "Dili ko." Ningon ang anak, Dili ko moadto, buto sabot dili ko mo trabaho. But later, he changed his mind, he went. Suddenly, nausab ang iyang hunahuna, instead nga dili siya moadto aron mo trabaho siya, gisugod siyang papa. Later on, ang iyang decision was changed. Nausab siya, ay moadto na lang ko. Di ba? Pero at first, nibalibad siya. The second one, ang ikaduha, then the father went to the other son. Ang usa ka man niadto na pud siya, siyang usa ka anak yang giingnan the same thing. And ang iyang anak miingon, "I will, sir." Ingon siya. But he did not go. Ningon siya nga, "Moadto ko, okay." Pero ang resulta wala. Nakasulay mo na. Nakarelate mo na. Amen? Nabay naka-experience na? Dili lang ako. May sabot. Yes, okay. O sige, okay. What time? Natana, bagsang rasa. O sige. Wala pa ganin ang urusan na anak ko. Di ba? But the fact is that, igorang ni Tando, pero wala nagpakita. Di ba? Lahit nung ningyes nga naagyod.
Mo ni nahitabo. The other one, wala mo yes, pero ang resulta, yes. Amen? Yes. Amen. Kinsa may naan ninyo din hiron nga resulta sa yes, isa kuno kamot. Kinsay naa din hiron nga resulta sa no, isa kamot. Wala. Ako ra. Amen? So, okay. As we go along this introduction, the message, let's go. Sa atong pagpadayon, ang atong key text karon is taken from the book of Jonah, chapter 1, verses 1 to 5. Chapter 1, verses 1 to 5. We have 5 verses nga ato ang saluhan karon. In verse 1, it says, "The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. He said, 'Go to the great city of Nineveh and preach against it.'" Insya lakaw dito sa syudad, ang city of Nineveh, it was a great city. Dako nga syudad, dili pareha sa tuwa, gamay rang ato. Di ba? Pero ang Nineveh, balin dako nga syudad. Of course, when I was not there. Di ba? Dako. And then, paghuman niya na, ingin siya, because ang rason nga gisugos Jonah Ginoo, the reason why God commanded Jonah to go to Nineveh was, morning niya, because the wickedness has come up before me. Ningon si Jesus, tungod kay akong nakita ang kadautan, akong nakita ang dili maayo niya ng maong dapit, therefore Jonah go. Di ba? Gisugo siya lakaw. Unsay purpose? To preach the gospel. That's why in Romans chapter 1 verse 16, nagayon siya dito nga, you don't need to be ashamed of preaching the gospel because it is power and salvation that believes. Ang importante ra gyud sa kaluwasan, pagtuo ra gyud. Wala kay ang bayran. Ang importante sa kaluwasan, pag-embrace, pag-accept, pagdawat, pag-ila. Wala na ilahin. Resulta dayon kaluwasan. Sayo na, no? Amen? Sayon kayo. Apan gipakalisod sa uban. Which is sayon kayo. Okay. So, when God, sa diyang gisugo siya dito, niya, si Jonah, ningon siya adto dito because I have seen the wickedness, no? Sa mga katao dito, sa mga katawan dito. And then the Lord, tanawa, and then the Lord, ang Diyos sent the great wind of the sea. Ang Diyos nagpadala og dako kaayo nga hangin. But pasabot samtang si Jonah nasayop siya sa pagpili tungod kay gipadala siya sa Nineveh, wala siya niadto sa Nineveh. Niadto siya dito sa Tarses. He has his own direction actually. Nasa kaugalingon nga desisyon. Ningon ang Ginoo, this way. But mingon po siya, this way. Ningon ang Ginoo, this way. Ningon siya, mas maayo rin. Karilita na? Wala. Karilit po no? Sige, relax lang. Sa diya nga, gisultian siya, then the great wind, niabot, as such a violent storm, arose the ship. So miabot tungod kay nasayop og desisyon si Jonah, nisakay siya, instead paingon sa Nineveh, niadto hinuon siya sa Tarses. That's why, gipadalaan siya dako kayo nga violent storm, dako kayo nga balod sa iyang gisakyan, then it threatened to break up. Naghatag kini nga daw mabuak, daw mabungkag ang barko ngayang gisakyan. And the sailor were afraid, and each cried out to his own God. So, ang imong nakita dito, nangahadlok sila, tungod kay gibalod sila kusog kayo, unya nagsugod sila hilak tungod kay di sila ganahan nga mga matay sila. Nakarelate po kuana, samtang nagsakay mig lansa sa una gikan mig Cebu. Sa diha nga, hangin na kaayo, pag gikan na mo, wala pa'y hangin. Pag abot na mo mga siguro, naas mga 1 kilometer na ang distansya, ni kusog ang hangin, kulba na kayo kung dughan. Kung kasing-kasing, kurog na, kay kuyawan ko, gaana-ana ng lansa. Lisod na kayo mo bakon. Oh, niya sige, ang uban, naghilak na. Ang uban, nagumbangol na. Yun naman kay dili ganahan, laging anak yun ba? Digid ganahan. Digid ganahan. Actually, wala ba gitawang ganahang mamatay?
Di ba? But the fact is that whether you like it or not, death is certain. But the thing is that we do not even know when. What kay balog kanu sa? Pero the fact is that whether you like it or not, ana jud ta. Di ba? RIP, di ba? Na peace. Di ba? Pero ang nakanindot ani karon because Jonah siya may rason nga misuod siya dito, and they threw cargo into the sea to lighten the ship. Ang ilang unahuna, ningon tong kapitan nga, ang atong technique, atong kuhaon ng ato mga bagaheng bugat kayo, aron mugaan ni. Di ba? Muna yung first impression nila, nga para mugaan ni, atong ilabay ang mga karga. Wa pa ilabot si Jonah, karga pa. And then later, unsa mang hinoon, manday hinoon, Pastor Nick, nga, gilabay ang mga kargo, ni samot man hinoon og balod, o ni samot man hinoon og wana, murag maglison na gid sila. So nabalakan ang kapitan. Niingon gyud ang kapitan, naay hinungdan. Lain kini ato kay nay mangingon na makadiscern gyapon sila nga naay hinungdan. Oo, mingon din sila, naa gini hinungdan ba? Usa gid ko hinungdan. Oh, di ba? Mo to nga niabot ang time nga gi-question nila. Ningon ang kapitan, naa gini hinungdan. Yan ang kapitan niadto. Ang kapitan niadto dito sa mga pasahero. Ningon siya nga, naa gi hinungdan ani ang gihimo ato nila, nagtaripa sila. O, di ba? Nagtag-an ba? For example, nagbutang tagsulat ngalan nimo, ikuha gisinsos. Singalan nimo. Gitapok. Pagahuman, o holbot tag-usa. Unya kinatimingan si Jonah man. Ingnan dayon, ikaw Jonah, ikagihinungdan ani. Pero actually, gisultian siya kay iya mangalan. Mao to nga wala dayon ni desisyon ang maong kapitan nga ihulog siya. Ingon lang kapitan nga why not call to your God? Ngano dili man nimo tawgon ni imong Dios? Bason panala magmutabang siya nimo aron di ta mga matay. So ang kapitan na siya pagtuo nga katong tawhana Kristohanon na ay Dios. Amen. Mituo Ginoo. Amen. Pagkahuman sa diha nga gipungutana siya kanidi usahay ang tao kung ang tao gani masipyat makasala your identity will be questioned. Ningon dayon tong kapitan. Ningon dayon tong mga pasahero, taga-diin guna siya. Sabi trabaho ana niya. Asa dagoy na siya gikan? Ora magtanaw nila strangers. Unya mao may hinungdan hinoon to kay nataripahan man siya. Iya mangalan ni gawas kay say reason atong nagka-problema silang biyahe. So, kung imong tanawon, siya gyud mo tinuod mo hinungdan nato. Until such time nga niangkon siya. Di ba? Until such time nga siya hinungdan. Ngano man? Kay instead nga adto siya sa Ninibe, nisakay manoon siya dito sa Tarses. Di ba? Iyaha manoon gisupak ang kabubutos Ginoo nga atos Ninibe to preach the gospel ni atong maong dapit because katong mga tawhana nagkinahanglan tong maluwas sila. Amen. Ang mga tao longing sila. Ang mga tao nagpray siguro sila nga masave sila. Mao nga tubag to siya nga gisugo. Always remember nga ang Dios in order to fulfill God's plan. Aron ang planos Ginoo mahitabo, He will always use somebody. Ang Dios mo padalag yun siyang tao to fulfill God's plan. Unang makadungog ganitas pulong sa Ginoo. Ayaw tamaya, do not despise the word of God because God will use somebody for you to be saved. Ato palakpakan ng Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mao ni dako kayo nga testimonyo sa atong kinabuhi tungod kay resulta pud ta sa plano sa Dios nato o ang uban gigamit sa Ginoo aron makabot kita ngadto sa Dios tungod kay maayo kaayo ang plano sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Mao nga ang Dios ang ayan natong pasalamatan tungod kay ang plano sa Dios dili gyud mausab. Amen. Mao nga sa diya nga miangkon siya
niingon ang kapitan nga, just pray. Unya kay, sa diha nga, nag-pray sila, si Jonah ni-decide gid siya. Niingon siya, pick me up. Aswata ko ninyo. Ilabay ko ninyo. Aron malinaw ning dagat. Di ba? So, Jonah accepted nga he was the one, siya ang hinungdan, nga nung nagkaingon ato, ang sitwasyon, bisan sa ilahang pagbiyahi sa dagat, siya ang hinungdan niya to. Mao nga si Jonah, ni volunteer sa iyang kaugalingon, nga kinahanglang malabay siya, aron malinaw ang dagat. So there was an acceptance. Amen? Dunay pag-ila, dunay pag-angkon, nga siya ang hinungdan. Tungod kay, usa sa hinungdan nga nung nitipas siya sa tawag sa Ginoo siyang kinabuhi, tungod kay naa siya fear. Ingna fear. Naa siya fear. Second, naa siya pride. Hallelujah. Usa sa rason, Jonah ran away. Midagan o mipalayo siya sa tawag sa Dios. Tungod kay Jonah has a fear. Na siya kahadlok. Ningon siya nga, basig dili mo tabang ang Ginoo, iya kong ipadala dito, basig dili ko niya tabangan. O niya, ang iyang hunahuna nga, kaaway ra ba na sila? Wala siya nagunahuna nga katong mga tawhana, nagkinahanglang ma-rescue sila. Apan ang iyang hunahuna lahi, siya, kaaway ra ba na sila, basig dili ko tabangan sa Ginoo. Pero ang nagpaluyo is pride. He is making his own way to satisfy him. Iyang naghimo siya kaugalingong paagi aron masatisfy siya. Siguro rin siya, mas maayo rin dire kaysa Ninibe, ari ko Tarses. Mas ganahan ko dire kay murag nindot dire kaysa Ninibe. So, mao to'y rason nganong nagkaingon-ingon ang ilang kinabuhi sa iyang biyahe tungod kay nitipas siya sa direction sa Dios sa iyang kinabuhi. Kay kung wapa siya motipas sa directions Ginoo sa iyang kinabuhi, dili to magkaingon ato. Amen? Dili to mahitabo nga maingon ato to. That's why importante kayo nga mo follow lang ta sa direction sa Ginoo. Amen? Amen. Ingna mo sunod ra gyud ta. Pikpikay man tapad mo sunod ra gyud ta sa Ginoo. Amen. Amen. Mas maayo mo sunod na lang ta sa Ginoo para walay consequence. Aron wala tay mga butang nga angayan natong antusan. No? Because if we fail, kung mapakyas ganita sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi, consequence will follow. Mga butang, daghang mga butang nga ato ang may experience. And then, God, sa diha nga, ang mga sealers na balaka sila, dito nagsugod tungod kay Jonah was walking in the wrong direction. That's our theme. Jonah walking in the wrong direction. That's our theme. Ngano nagkaingon ato tungod kay nasayop si Jonah sa iyang desisyon. Amen? I hope nga dili ta masayop sa atong desisyon. Amen? Amen. I hope nga dili ta masayop sa ato ang desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the Lord. Jonah walking in the wrong direction. Wrong direction. Unsay hinungdan? Kung ang tao gani masayop siya sa iyang desisyon. Wrong decision or direction means rejecting God's call. Kung ang purpose sa Dios sa imong kinabuhi, unya dili gani nimo tumanon because knowing that you are right, that you are good with your decision rather than the decision of God for you. Timani, you are rejecting God's calling. Imong gi-reject ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. That's what had happened to Jonah. Second, refusing to fulfill his plan. Wrong direction means refusing to fulfill God's plan for your life. Kung masayop ganita sa atong desisyon ngadto sa Dios, you are refusing God's plan for you. Amen? That's why importante kayo
nga insakto atong desisyon kauban sa Dios. Ikatulo, wrong direction means indirect disobedience to God or to Him. Kung masayop ganita sa atong pagpili, sa ato ang desisyon, sa atong kinabuhi, sa atong pagserbisyo, pag-alagad sa Ginoo, that means to say, you are, kitawag siya, indirect disobedience to God. Ikaapat, he has a better idea than God. Ngayon siya nga mas maayo, siguro ning ako kaysa anang Ginoo. Mura magkapoy dito, mura kaaway dito, pero kining ako mura gayahay ni. Ari lang ko star says. Sometimes mingon tanga, murag ari lang ko diri, di lang sa ko diha. Kamo lang sa diha kay murag ari lang sa ko diri. Amen. Sometimes kapilatan na Tarses. Di ba? Sometimes kapilatan na sayop sa to decision making. But glory to God. Pasalamat ta sa Ginoo despite sa ato ang kasaypanan, but still He is a God for you because He is a God of chances. Palakpakan nato ang Dios. He is a God of chances. Amen. Diyos siya sa kaluoy. Wrong direction in life. Hallelujah. Ang sayop na desisyon sa kinabuhi is a secret rebellion against God. Ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, sekreto nga pagsupak, pagrebelde, batok sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. That's why dito ko nakaton mga kaigsonan. Sa diyang nagsugod kog yes sa Ginoo, wala na ko mabalaka. Sa diyang nagsugod kog sugot sa kabubuton sa Ginoo, tungod kaya ang akong comfort zone kaniadto naa dinhi. Ang ako ang hayahay kayong feelings kaniadto naara dinhi. Pero sa diyang nagsugod kog yes sa kabubuton sa Ginoo, wala na nako isa pa yan o bisag unsa nang dapita. Wala na nako nakita ang dapit kung unsay kondisyon sa dapit. Apan ang akong nakita mao ang maayong purpose katuyuan sa Dios sa kinabuhi sa tao. Dili lang tungod og alang nimo. Not you serve God because of your own benefit. Not you serve God because you have personal interest. Not you serve God because you want gusto ka nga, mo ni mahitabo sa imong kinabuhi. But I want you to know, God created you. Ang Dios naghimo nimo not to serve of your own. Dili lang kay aron mag-alagad kag ikaw ra. Apan ang gusto sa Dios to serve people, to share the word of God to other people. That's why I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power, hallelujah, to those who believe. That's the reason why nga nakita, I was amazed. Karon wala ko nagtuo. For my 10 years in the ministry, wala ko nagtuo nga tagaan ta sa og simbahan sa Ginoo nga sama ani. And now pa space para Jampot. Amen. Glory to God. Makawaw gyud ko ana. Amen. Not by my own might, but it is by God's grace. Amen. It's all about Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalaygo ng Diyos. Wrong direction. Always remember, wrong direction in life always causes troubles in life. Wrong direction in life always causes trouble in life. Mao ni wala masabtis wala masabtis kalibutan. Nganong trouble wala matapos, problema wala matapos, kalisdanan wala matapos. Hallelujah. Because they are not in the right direction. Hallelujah. Nganong ang problema kanunay lang makita. Pero kung naa ka sa insakto nga desisyon, kung naa ka sa insaktong direksyon sa imong kinabuhi, you will be amazed. Hallelujah. Tungod kay ang Ginoo may mo trabaho sa imoha according to the word of God. Ingon siya, unto the Lord, ngadto sa Dios. Hallelujah. He will do, He is able to do all things exceedingly, abundantly, above all, more than what you think. Hallelujah. Because according to the power of God that is working in us, according to the power of us, according to the power of God that is working in you. Sumala sa gahom sa Dios nga naa nimo nga nagtrabaho. Kay kung wala pa ang gahom sa Dios nimo ron, di ta makita.
Amen? The reason why we are here because of the power of God. And because of the grace of God. We are here to celebrate God's goodness sa iyang pagkamayo. That's why wrong direction in life always causes trouble in life. Amen? Mao nang importante na itong masabtan. In Jonah chapter 1 verse 4, ngayon siya dito. Therefore, the Lord sent a great wind on the sea. The Lord sent a great wind on the sea. Nga naman, tungod kay nisupak siya. O niya, ang lisod pagyod kayo because sa iyang pagsupak, mga kaiksunan, it was a violent storm ang imiabot. Mo na'y hinungdan. Unya, sa iyang pagsupak, nakaapiktar sa uban. Manang usahay day, ang sayop sa imong kinabuhi, usahay makaangin sa uban. Tinoo dili. Labi sugda na nato mayon, ikaw manggod, mayon po sa, ay ikaw gyud, ang usapon, ay dili ikaw siya gyud. Musamot, di ba? Di ba? So, always remember nga ang atong kaugalingon nga sayop sana all dili makaapektar sa uban. Amen. 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 Sana all. Praise the Lord. Hallelujah. Because God's direction dili siya masayop. God's plan for your life dili siya masayop. God's purpose for your life dili siya masayop. The Bible says, many are the plans of man, but the purpose and the plans of God for you will always prevail. Ang katuyuan o ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, mudayag. Bisag daghan pagkakayog para nimo murag maayo ning planuha. Para nimo mas murag okay kaayo ning niyang akuag yung kaugalingong plano. Nya kay dili man mao'y plano sa Dios. Amen. Siguro wala ka daghan pila nato dinhi nga wala gyud wala nagtuo nga naa ka dinhi. Naipipila nato nga wala ka magdahong anong niamang ko diri. Ngano wala gid ako dama nga atong last year wa bi ka kahibalo nga karon nga tuig naa ka diri. Last month tayo ba dinhi karong 100 kapin nga niya diri ron pungutan-on nimo na atong usang bulan sis brad kahibalo ba kang maani karong mga pizza karong adlaw maanhi ba ka mayong ginawa. Uy ko kahibalo. Di ba? Walay na sayon. Di ba? It was really God's plan. Prevails. Ang plano sa Diyos, maugay mo dayag. That's why you are blessed today. Amen? You are much blessed today because you are in the presence of our living God. Niya ka sa presensya sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah. You are in the right place and you are in the right position in life. Because you are in the presence of our living God. Amen? Kung ang tao gani naas presensya sa atong buhi nga Dios, perfect. Wala na'y kulang. Amen? Because in the presence of God, there is joy. In the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is liberty. In the presence of God, there is healing. In the presence of God, there is freedom. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos maayo. Amen. Dalaygo ng Diyos. Mao nga, mas maayo ang pagsugot sa kabubuton sa Diyos. Hallelujah. But God's plan always prevail. Number one, His intervention. Kung ang plano na gani sa Diyos mudayag nimo, He has His intervention. Naa siya kanunay mo intervene nimo. Naa siya kanunay mo tabang nimo. Hallelujah. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah. And inside the fish, yes, sa sulod, it was 3 days and 3 nights. Ang pagkaon sa isda ni Jonah, it's not a defeat. Kinsay mo to, nga dili to kapildihan niya. It was really a rescue. Nagtuta, ay gikaon na, wala na gyud na. Ay wala na gyud, gyud naman, gikaon. Unya kay giluwa man. Di ba? Maingon di kang wala na. Giluwa man. Di ba? So, God sent
ang Dios gapadala og instrumento ni Jonah nga mao ang isda nga dako kayo. Gikaon, gipasulod, wala siya gikaon. Kay gikaon pa, mapino-pino siya. Gipasod ra siya tiyan sa isda. Di ba? Unya pagkahuman, tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Kung imong basahon ang about quote of chapter 4, nagdebosyon si Jonah sa sulod sa isda. May pas Jonah, nakadebosyon pa sulod sa isda. Naka-praise and worship. Nakadaik sa Ginoo sod sa isda, nakasayaw pa dito sod sa isda, nakachatsa atras abanti sod sa isda. Knowing ang Dios madungog niya ang ako mga pagdaig, ningon siya, nakahibalo ko nga ang Dios mamati sa ako mga pagampo. Mao ni akong pagampo in times of trouble. Jonah was in pain. Jonah was in sorrow. Jonah was in tanan nga sadness, tanan nga mga disappointment sa iyong kinabuhi. Iya itong na-experience. But sometimes, God will bring you into a place of brokenness. Sometimes, God will allow you, ang Diyos mo tugot nimo, into the place of brokenness. Kay gustos Ginoo nga ma-feel nimo ang gugma sa Diyos, ang pagmahal sa Dios, ang concern sa Dios nimo, bation nimo na sa dihang anaa ka sa sitwasyon nga mismo ang imong kaugalingon di nimo masabtan, mismo ang imong kaugalingon dili ka makasabot, pero sa dihang dalon kas Ginoo sa pinakalaom nga bahin sa imong kinabuhi, you will remember the goodness of God, you will remember the care of God, you will remember the faithfulness of God sa imong kinabuhi. That's the reason why, that's the purpose of God to you, that He allowed to you to experience that brokenness. So that in return, you will praise God. That's the life of Jonah. Amen? For the second time around, God said to Jonah, Jonah, again and again, kay giluwa man, go to Nineveh and preach the good news. And Jonah said, yes, Lord, I will. Yes, Lord, I will. Gano man, kay giluha man. Pero kung wala giluha, naabadagway kadasig. Kung naay problema, madasig man lagi. Kung naay sakit, stage 4, moampo man lagi. Kung naay kahimtang nga di ka kasabot, modool man lagi sa Ginoo. Nga naman, kay gitugot sa Ginoo, kayron ang tao makahinomdom nga naay Dios. Amen. Aron ang tao makasabot siya nga hinimo ka for a reason. Gihimo ka for a purpose. Walay tao nga gipagkatao dining kalibutana without a purpose of God. That's the reason why you are here. You are still breathing because God has a purpose for you. And it was indeed a wonderful purpose sa imong kinabuhi. Amen. Maayo kayo nga katuyuan ng Dios. Walay plano ang Dios nga dili makaayo nimo. Ang tanan nga katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi are all beneficial. Makaayon nimo, not only to your soul, but to your body as well, and even to your spirit. Amen? Are all beneficial. That's why we have the benefits from the Lord. Doon na tayo benepisyo gikan sa Ginoo. The Lord take care of you. The Lord provides you. The Lord answers your prayers. The Lord, hallelujah, wherever you go, just like Joshua, God said to Joshua, Joshua, hallelujah, go, do not turn to the right nor to the left. Therefore, go, ningon siya, wherever you go, you will be succeed. Bisag asa ka, malampuson ka, you will be prosper and successful as you go through sa imong paglakang, sa imong pagpadayon, sa imong panaw, paingon sa kinabuhi, ayaw lingi, niwalaog sa too. Doon ay promise, ang promise mao ni, ang kadaugan sa kinabuhi, ang kauswagan sa kinabuhi, mag-aabot diha kanimo sa imong panaw, paingon sa Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Maayo ang Diyos. Amen. Amen. But God's plan always prevail. Ang plano sa Diyos,
kanunay madayag sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tungod kay walay plano ang Dios nga dili maayo alang nato. Amen? Maayo kayo ang katuyuan sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. His intention is good. Ang purpose sa Ginoo nimo maayo kayo. His plan is good. Hallelujah. His desire is good. Hallelujah. That's why David ingon siya, it is good for me to dwell in the house of the Lord forever. Siya ay nagsulti ana that surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and in the house of the Lord I will dwell forever. Even though I walk through the valley of the shadow of faith, I will fear no evil. And they prepare a table before me in the presence of my enemies. Therefore, ningon siya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And in the house of the Lord, I will dwell forever. Amen. Hallelujah. Usa sa saad sa Ginoo nga to kan David, ningon siya, those that are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Nibisan kinsa katong natanom, nibisan kinsa katong natanom, nibisan kinsa katong miapil, nibisan kinsa katong mianhi sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ningon siya, shall flourish in the courts of our God. Mulipang sila diya sa panimalay sa Dios, and they will bear fruit in its season. Sa panahon sa timbunga, mamunga sila even when they are old. Bisan gulang na sila, mamunga ra gihapon because they are planted in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. And I believe tonight I will tell you, you are planted in the presence of our living God. Natanom ka diya sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ug mo ni usa ka butang nga imong mahinumduman. Wherever you go, wherever you may be, whatever you do, always remember, you are not alone. Wala ka mag-inusara. Kauban nimo ang Dios. Kasama natin ang Dios. Hallelujah. Usa ka kanta, kasama natin ang Dios. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Dios. Bisag unsa pay butang nga imong ma-experience sa imong kinabuhi, ups and down man imong ma-experience, mga butang man nga dili nimo masabtan, but I will tell you, you are not alone. Kasama natin ang Dios wherever you go. Amen. That's why mauni ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Do not run away from God. Amen. Do not refuse the plans and purpose of God for your life. Because God loves you so much. Amen? Appreciate the person home that is being used by God for you tonight. Who invites you, appreciate it. Ihatag sa Ginoong pasalamat tungod kay sila ang gigamit sa Dios para ma-experience nimo ang presensya sa atong buhi na Dios. Pasalamatan nato sila kay sila ang nakita sa Ginoo. Alang nimo mapadala lang, mapaabot lang ang gugmas Ginoo, ang kaluwasan mahatod lang para nimo tungod nila nga misugot sa kabubuton sa Ginoo. Do not refuse God's purpose and God's call for your life. Amen? Amen. Ang Dios mayo. You are here tonight, di aka karon, it is not by accident. Dili aksidente nga ni aka. It is the plans of God. Plano ni sa Dios. Di aka karon, it's not because nga gi-invite ka. No. God said, before you were formed in the womb of your mother, so wala pa ka na purma sa sabakan sa imong inahan, I choose you already. Gipili ko na ikaw. Palagpaki. Pakpaki ang Ginoo. Amen. Before the foundation of the world, so wala pa matukod ang kalibutan, I have seen you and I choose you to be my child. I choose you to be my son and daughters.
because I love you so much. Amen? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibok kalibutan, ug tungod nini, He gave His only begotten Son, that whoever believes on Him shall not perish, but have an everlasting life. That's maunay butang nga naa nimo karon. Hold it, pasalamati ang Dios. Niya ka, kay naay maayong plano ang Dios para nimo. Ninintak naa sa kagabhion as we all stand and welcome the presence of God. Meditate the Word of God. Pasalamati ang Diyos. This is the right time for you. As we all stand up, palihog, manindog ta, atong pasalamatan ang Diyos. Niya ka karon, it's not by accident. Just open your heart. Jonah was enlightened. Jonah's decision was changed. Jonah's decision at first was mistaken because he thought, nagtuo siya that it was good. His decision was good. But dili may kabubuton sa Ginoo. That's why Jonah was filled. Pakyas siya. But when God saw Jonah, he was in pain. He was in trouble. He was in sorrow. Jonah decided to pray and to go back to the Lord. Jonah decided to remember the promises of God. And God answers her prayer. God answers the prayer of Jonah. For the second time around, Jonah was blessed by God. God used him mightily. Even the kings of that city was saved. The whole constituents, the whole people that are in that place are all saved because of Jonah. Truly, He is the God of the second chance. Truly, the Lord we serve is the God of chances. Siguro many times ningon siguro ka, wala na may tsansa. Siguro, nakaingon kasi mong kagulingon, parang hopeless naman. Siguro there were times nga maingon ka nga, murag lisod naman kaayo ko nga ma-justify sa Ginoo. Siguro mga problema nga miabot nako, murag di na nako kaya. But I want you to know, if God is with you, if God will touch you, if you open your hearts to the Lord, He is really the God of chances. No matter how big is your situation right now, no matter how big is your problem you are facing right now, as you come to God and opening your hearts and mind to Jesus, something good is going to happen for you. Just believe. Accept Jesus. Embrace the love of God. As I call Pastor Sam to minister to us, continue, meditate the Word of God. Embrace God's challenge for you tonight. He has something for you. There is a lot of surprises as you welcome the presence of God this evening. Hallelujah. Siguro adunay pipila nato dinhi nga gi-invite. The truth is that ako mo'y nag-imbitar ninyo pinaagi sa nag-invite pud ninyo. Ang tinuod mga igsuon, first death anniversary sa akong misis karong adlaw. At the same time, first birthday sa ako ang kinamanghuran nga bata. Mahatag na gamay nga testimonyo. During the time, wala may kahibalo nga kalit kaayo nga doon na dahil sa breast cancer, stage 4. Gidala siya sa hospital. Nabot mi sa gi-check up siya sa diri sa hospital anang Berni sa hapon. Pagkahuman, gi-advisean mi nga paatun og dako nga hospital. Na-admit pa siya diri for 2 hours. Pagkahuman, gidala namo dito sa hospital. Pagabot sa hospital sa Dumaguete, sa medical center, nagkagrabi ang iyahang sakit. Antod nga unom lang mi kaadlaw dito sa hospital. Pagka-ipito kaadlaw, miuli mi nga wala na say kinabuhi. Sometimes
Siguro makapangutan na ta, ngano man na nahitabo man to. I want you to know, even myself, during the time, ni question, doon ay question sa akong kaugalingon. Nganong nahitabo man to? 38 years old ang akong misis. Gagmay pa ang mga kabataan. Doon na may 5 kabuok mga bata. Gamaistra siya. Regular siya nga maistra. Pero nganong kalit kayo mihampak to sa among kinabuhi nga maong pagsulay. Because the truth is that sometimes igsuon doon ay pagsulay nga moabot nato aron patubuon sa Dios ang atong pagtuo ngadto kaniya. Ug dili nato na masabtan. Sa primero wala ko kasabot apan sa nadugay nga nahinay-hinay ug open sa Ginoo ang akong huna-huna. Karon ako nakasabot tungod sa iyang kamatayon, sa paghinumdom sa iyang kamatayon, niya ka. Kaya kung wala pa mamatay ang akong misis, wala unta karon. Ang tinuod, plano sa Dios nga kuhaon sa Ginoo ang iyang kinabuhi para adunay mga tao nga masulod siyang gingarian ining tagnaa sa kagabion. Usa ka nga napilian sa Dios. Ingnan mo to par gipili ka sa Dios. Walay usa nato dinhi nga wala pilia sa Dios. Siguro makaingon ka, ordinaryo ra kong tao. Wala ko'y kabangkaagan. Apan ako magaingon kanimo, bisag unsa pa ka kaordinaryo nga tao, gihigugma ka sa Dios. Kay duna kay kalagi pakamatyan ka sa iyong bugtong anak na mao si Kristo Jesus, kay gihigugma kaniya pag-ayo. Mao nga ako magaingon kanimo, ayaw palabyan ning higayuna nga madawat nimo ang pinakadako nga milagro nga imong madawat mao ang kaluwasan sa imong kalag. Idugo ang imong ulo, ipiyong imong mata, magampo ko. Unya ilitok ni sa imong mga ngabil kini mao magpagampo. Kusga sa paglitok. Magampo ko, amahan namo. Kusga igsoon, amahan namo. Naa ka sa langit. Akong giday ang imong pangalan ining taknaa sa kagabion. Ako mila nga ako makasasala at tubangan kanimo. Apan aniya ako nangayo sa kapasayloan sa akong mga sala. Sugod karon, Ginoo, akong dawaton ang imong gasa nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Og akong giablihan ang akong kasing-kasing. Og giimbitar ko ikaw isip akong personal nga mangluluwas o Ginoo sa akong kinabuhi. Ginoong Jesucristo, musulod ikaw sa akong kasing-kasing o ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi. Sugod karon hangtod sa walay katapusan. Ginoong Jesucristo, isulat diha sa libro sa kinabuhi ang akong pangalan ug ayaw kong kalimti sa imong pagbalik. Salamat Ginoo. Sugod karon ikaw na ang akong alagaran sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Atong pakpakan atong buhi nga Dios mga igsoon. Ang Biblia nagingon siya, ni bisan kung doon na lang may usa ka tao nga moduol mo dawat ni Ginoong Hesus, libuan ka manulunda ang magmaya dito sa langit. Moingon ko nimo congratulations kay ikaw tinuod ng anak sa imong amahan nga ato sa langit o makasampit na kag amahan namo na sa langit. Ining tagnaa sa kagabion. Kung ato man ginumduman ang kamatayon sa akong asawa, mas pinaka-importante nga atong hinumduman ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Nagingon si Ginoong Hesus, hinumdumi ang akong kamatayon. Nganong pa hinumduman ang iyang kamatayon? Tungod kay ang iyang kamatayon nagdala og kinabuhi sa mga tao nga nagatuo ngadto kaniya. Nagingon siya,
For those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Wala na ilain nga Dios nga namatay og nabanhaw sa katulo ka adlaw. Ang Dios nga akong gisulti, ang iyang pangalan sa Ginoong Hesus. Ngayon sa hinumdumi ang akong kamatayon. Ang atong pagpartake sa balaang panihapon, mao kani ang paghinumdum sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ang iyang kamatayon nagdala og kinabuhi sa matag usa nga nagatuo nganha kaniya. Ang atong pagpartake sa balaang panihapon, usa kini ka simbolo nga kita mituo nga siya namatay, gilubong ug nabanhaw sa kay tulo ka adlaw. Buhi siya karon ug naa siya sa langit. Apan miingon siya, mobalik siya aron sa pagkuha paghukom sa buhi ug mga patay. O ngayoning taknaa sa kagabion, atong hinumduman ang kamatayon ni Ginoong Hesus. O partake ta sa balaang panihapon. Muhatag lang ko gamay instruction. Mulinya ta, but before ta mulinya ta, pwedeng usa ka linya dire, usa ka linya diha, usa ka linya dito, para nga makalinya gyud ta unya. Inigabot ninyo diri mo kuha kag usa ka tinapay, usa ka kupa, unya paghuman dad-a sa imuhang lingkuranan, unya magdungan lang ta og partake sa panihapon. Kining Holy Communion, magdungan lang ta, okay? So, ayaw lang mo og una-una kay mo man ay atong naandan gud sa una nga inigduol nato mo partake ta no. Karon ang buhaton nato atong dunganan sa pagpartake, okay? So, hallelujah. Magampo ko alang sa tinapay ug kupa. Most gracious and eternal loving Father, ani kami Ginoo, sa among atubangan ang simbolo sa imong lawas ug dugo nga mao ang tinapay ug kupa Ginoo. Ang bino nga diin Ginoo Lord God simbolo sa imong dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo. Ginoong Dios, among ginumduman nga adunay gilansang dito sa krus sa Kalbaryo, gilubong og nabanaw sa katulo ka adlaw alang sa kapasayloan sa among mga sala aron kami mabalik ang among relasyon nganha kanimo. Amahan nga langit nun, tabuni kani sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Hesus. Amen ug amen. What you have received of the Lord, for which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Atong ibayaw ang tinapay. Akong gihangyo sa Brother Ramil, pagampo alin sa tinapay. Amahan among langit nun, salamat kay Ginoon ining kagabhion. Salamat Lord nga diin kami nagahinumdom diha sa imong kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Diin ikaw Ginoo nagapalansang og imong gihatag ang imong lawas bisan pa man Lord ning tinapay nga nas amo ang mga kamot. Simbolo kini Ginoo sa imong lawas nga imong gipasakit dito sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Salamat Ginoo nga pinaagi ni adto kaming tanan nakabaton og kaayuhan. Amen. Bisan pa man kaayuhan gikan sa among panglawas, kaayuhan sa among pagbati, Yes, Lord. kaayuhan sa dili mayong hunahuna, Yes, o dili Lord. mayong pagbati Ginoo. Imo kaming giayo Ginoo. Amen. Imo kaming gihatagan sa kalinaw ug wala na inibisan unsa pang buhat sa kaaway nga makapanghilabot kanamo. Tungod sa imong gibuhat dito sa krus Kalbaryo, kaming tanan nahimong maluwas diha sa imong atubangan Ginoo. Yes, Lord. Salamat Lord, nining tanan akong giuli diha kanimo ang tanang dungog himaya sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. Matagusa mo partake. In the same way, also he took the cup when we had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come." Atong ibayo ang kupa. Akong gihangyo Pastor Martis pagampo alang sa kupa. Father in heaven, in the mighty name of Jesus Christ,
Amo kang gipasalamatan, O God, na kami nahimo na nimong mga anak, pinaagi sa mong pagtuog, pagdawat diha kanimo, tud sa dako nimong gugma nga ri kanamo, imong gi-offer ang imong lawas, Ginoo, aron kaming tanan, O God, makabaton gayud sa kapasayloan ug ang among relasyon masig-uli gayud diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo, nga pinaagi sa imong mga dugo ang tanang mga sala, imo nang ginluan ug imo nang gipapas ug kaming tanan, Lord God, imo nang mga pinasaylo, Ginoo. Yes, hallelujah. And by your blood, O God, ang tanang tunglo, Ginoo, sa among tulutag sa kakinabuhi, imo nang gitangtang pinaagi sa imong hamili ug gamanan nga dugo, Ginoong Hesus. Amen. O pinaagi sa imong hamili ug gamanan nga dugo, Ginoo, kaming tanan, Lord God, hallelujah, libre na sa sala. O kaming tanan, Lord God, tinabunan na nimo, Ginoo, nga dili na makapana, dili na makatandog, Lord God, ang buhat sa kaaway sa among tulutag sa kakinabuhi. Pinaagi sa imong dugo, Ginoo, kaming tanan, Lord God, imong tabunan, O God. Salamat kay Ginoo, amo kining pakigambitan, uban ang dakong pagpasalamat diha kanimo, nga dinduna na kami maayong relasyon at tubangan kanimo, Yes, pinaagi Lord. sa imong dugo. Salamat kay Lord God. Thank you for the reconciliation. Thank you, Lord God, for the peace. Thank you for the love, O God. Salamat kay Ginoo, kanimo amahan, amo ibalik ang tanang duog himaya sa mahal nimo ngalan, in Jesus name. Amen. Matagos ang partake. So with all my heart, Evening, Lord God, salamat sa dako nimong gugmaalan sa matagusa. Salamat ining gabi na Ginoo nga adunay mga katawhan nga nakadawat sa pinakadakong milagro mao ang kaluwasan sa kalagino. Salamat ining takna adu gimaya among giuli nga nakadimo sa pangalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen o amen. Hallelujah. Ato pakpakan ato buhi. Amahan namong langit nun sa makausapa amo kang gipasalamatan ining taknaa sa kagabion. Salamat sa imong espirituhanon nga pagkaon nga imong gidalit nga ri kanamo Ginoo og lakip na Ginoo Lord God ang pagkaon nga din among pakigambuitan karon nagaampok kami diha kanimo nga ikaw Ginoo magapanalangin ini. Himuha kining maayong medisina sa mutag sa tag sa kapanglawas ug magabalik ikaw nga pinilo-pilo ni Ginoo Lord God. We pray, O God, that you are going to sanctify this food in the mighty name of Jesus Christ. Magapamauli kami nga mong balunon ang langit nun nga panalangin, gugma, o kalinaw, o kalipay, nga gikan sa imong gingarian, sa pangalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen.